Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-36 na kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Ang Unang Suliranin. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Dumating ng walang abiso ang Kapitan General sa bayan nila Kapitan Tiago, dahilan upang magmadali ang lahat sa paghahanda para sa kanyang pagdating. Habang abala ang lahat, si Maria Clara naman ay patuloy sa pagtangis dahil sa pagbabawal ng kanyang ama na makipagkita kay Ibarra hanggat hindi nawawala ang kanyang pagka-ekskomunikado sa simbahan. Sinubukan ni Tia Isabel at Andeng na aliwin si Maria Clara, ngunit hindi ito natigil sa pag-iyak. Iminungkahi ni Tia Isabel na sumulat sila sa Papa at magbigay ng malaking halaga upang mapawalang bisa ang excommunication kay Ibarra, habang si Andeng naman ay nagpresenta na gagawa ng paraan upang magkausap ang magkasintahan. Nagpunta si Kapitan Tiago sa kumbento at inihayag kay Maria Clara ang desisyon ni Padre Damaso na sirain ang pakikipag-isang dibdib nito kay Ibarra. Dagdag pa rito, ipinag-utos ni Padre Sibila na huwag nang tanggapin si Ibarra sa kanilang tahanan at sinabing ang kapalit ng pagbayad ng utang na 50,000 piso ay kamatayan ng kaluluwa sa impyerno. Lalong nagdalamhati si Maria Clara sa mga narinig at kahit sinubukan siyang aliwin ng kanyang ama, lalo lamang itong nasaktan nang sabihin ng kapitan na may inilaan na si Padre Damaso na bagong katipan para sa kanya. Isang kamag-anak nito na manggagaling pa mula sa Europa. Hindi pumayag si Tia Isabel sa balak na pagpapalit ng katipan at sinabing hindi parang damit ang pagpapalit ng magkasintahan. Maya-maya pa'y dumating na rin ang Kapitan General at napuno ang bahay ni Kapitan Tiago ng mga panauhin. Taimtim na nananalangin si Maria nang siya ay puntahan ni Tia Isabel dahil ipinatatawag daw ito ng Kapitan General. Pagdakay sumunod naman ang dalaga. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Dumating ng walang abiso ang Kapitan General sa bayan ni Kapitan Tiago, dahilan upang magmadali ang lahat sa paghahanda. Patuloy ang pagtangis ni Maria Clara dahil sa pagbabawal ng kanyang ama na makipagkita kay Ibarra hanggat hindi nawawala ang pagka-ekskomunikado ng binata. Ipinahayag ni Kapitan Tiago ang desisyon ni Padre Damaso na sirain ang pakikipag-isang dibdib ni Maria Clara kay Ibarra. Lalong nagdalamhati si Maria Clara nang malaman na may inilaan na bagong katipan para sa kanya si Padre Damaso. Dumating ang Kapitan General sa bahay ni Kapitan Tiago at ipinatatawag si Maria Clara upang humarap sa kanya. Mga mahahalagang tauhan, Maria Clara. Kasintahan ni Ibarra, labis na nagdamdam at nagdalamhati dahil sa pagkakahiwalay sa kanyang minamahal. Ibarra. Ang kasintahan ni Maria Clara na naging ekskomunikado sa simbahan. Tia Isabel. Tiyahin ni Maria Clara, umaliw kay Maria at sumubok na ipagtanggol ang relasyon ng dalaga kay Ibarra. Ending. Isang tagapagsilbi sa bahay ni Kapitan Tiago nagpresenta na gagawa ng paraan upang magkausap si Maria Clara at Ibarra. Kapitan Tiago, ama ni Maria Clara, nag-utos na huwag nang makipagkita si Maria kay Ibarra at pumayag na sirain ang kanilang pakikipag-isang dibdib. Padre Damaso, pari na nagpasya na sirain ang pakikipag-isang dibdib ni Maria Clara kay Ibarra. Padre Sibila, pari na nag-utos na huwag nang tanggapin si Ibarra sa tahanan ni na Kapitan Tiago, Kapitan General. Mataas na opisyal ng pamahalaan na dumating sa bahay ni Kapitan Tiago bilang panauhin. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang tagpuan ng kwento ay sa bahay ni Kapitan Tiago, sa bayan ng San Diego, kung saan naganap ang mga paghahanda para sa pagdating ng Kapitan General. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Ekskomunikado. Isang parusa ng simbahan kung saan ang isang tao ay itinitiwalag o itinatakwil mula sa simbahan. Kapitbahay. Tumutukoy sa lugar na kalapit
o malapit sa tirahan ng isang tao. Kumbento, isang tirahan o gusali kung saan naninirahan ang mga pari o madre. Pag-istima, tumutukoy sa pagbigay ng magalang na pagtanggap o pag-asikaso sa isang panauhin. Panauhin, isang bisita o taong dumadalaw sa isang lugar. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng simbahan sa buhay ng mga tao noong panahon ng mga Espanyol. Mababakas dito ang kontrol at impluwensya ng mga pari sa mga personal na buhay ng mga tao, kahit na sa mga bagay na tulad ng pagpapakasal. Pinapakita rin sa kabanatang ito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sariling paninindigan. Sa kabila ng utos ni Padre Damaso, nanindigan si Maria Clara sa kanyang pagmamahal kay Ibarra at hindi basta-basta sumunod sa nais ng mga pari. Ang pagdadalamhati ni Maria Clara ay nagpapakita ng kalungkutan at kahinaan ng isang babae na kontrolado ng mga tao sa kanyang paligid. Mahalaga ang kalayaan ng bawat isa sa pagpili ng kanilang kapalaran, lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa kanilang damdamin. Ipinapakita rin sa kabanatang ito ang pagpapahalaga sa pamilyang Pilipino na kahit na sa harap ng matinding pagsubok, ay nananatiling magkakampi at nagtutulungan upang malagpasan ang mga problema. Ang kabanatang ito ay nagsisilbing paalala na ang kapangyarihan at impluwensya ay maaaring magamit sa maling paraan. Minsan, ang mga taong may mataas na posisyon ay gumagamit ng kanilang kapangyarihan upang kontrolin ang buhay ng iba. Kaya't mahalaga ang pagkakaroon ng kamalayan at paninindigan laban sa mga maling gawain. At diyan nagtatapos ang ika-36 na kabanata ng Noli Me Tangere, ang unang suliranin. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.